Di siya nang titigan iyon. Napilitan siyang tumalikod para pumunta sa laboratory. The moment of truth is coming. Asher entered the laboratory soon after Wolf went out. Ang pinagtataka niya, wala naman ang sinabi nun sa ibang laking magpapatest. Where are those people? Buwaba siya ng sasakyan at tinarap si Lucas. Good luck! Tumango siya. I was thinking that he was so eager to train me before he died. He kept on telling me to mature and be more than responsible. I was wondering now, sa dami ng taong ihinabilin niya sa akin, bakit si Keanu at Elora? And if Mom was 99% look like Elora, alam syempre ni Tito, ang mukha ni Tita. Baka nagsususpetsa siya na may nabuntis ka na and yet he did not ask me. Perhaps he never had a chance. Who knows, baka may karugtong habilin niyang wag mong pabayaan si Kiana. Kaya lang di niya na nasabi pa. Hindi siya umimik. May punto ito. Baka nga pang teleserye ang lahat kahit mag-aantay siya ng resulta at kukuha siya ng sariling sample niya para dalhin sa ibang laboratorio. Hindi siya aasa dito sa laboratory na pinuntahan ni Wolf. I will get inside now. Look. Paalam niya kapag kuwan. Sige na. Naglakad si Asher papasok sa loob ng laboratory. Wala nung tao kahit diretso siya sa may restricted area. Sumilip siya sa salamin ng pinto at kumatok. Tumingin sa kanya ang isang matandang lalaki na may suot na clinical gown. Lumapit iyon at kinubuksan ng bintana. Yes, I'm here to ask for sample. Sample ng iho. Sample ng sa batang si Elora Yesh Pedrosa. Kakalabas lang ng paternity test, si Wolverine. And you are? I'm Asher. Magpapakuha rin ako ng sample. At the same time, I will get my own and bring it to another lab. Medyo napatanga to sa kanya. You don't trust the accuracy of the result from this lab. Ganun ba, Asher? No, that's not what I mean. I don't trust that man. Magsasarili ako. Pinagmasdan siya ng lalaki tapos tumango-tango ito. Bakit dalawa kayo magpapatingin? Napakunot noo siya. Anong dalawa? 5 sila kung susumahin. Di siya nagpahalatang nagtataka siya. Did you get a sample from that man? I already did. Then get mine and give me a spare of the girl's sample. Napangiti ito at umiling sa pagiging agresibo niya. You seem so confident to talk to me this way. You are ordering me, young man. Ngumisi naman siya. Oh hell, I am, with respect. Binuksan nito ang pinto at pumasok na siya sa loob. Pinaupo siya ng lalaki sa sila doon at gano'n naman ang ginawa niya. Naganda ito ng mga gamit habang siya ay nakamasid lamang. Bakit dalawang nagpapatest na ama? Muri nitong tanong sa kanya. Hindi rin to chismoso. Inulit ito na 2 lamang sila. Hindi totoo na 4 ang magpapatest sana. Wolf was fooling Kiana. What's happening? Parang lalo lumalakas ang kutob niya na hindi rin si Wolf ang ama ng bata kung hindi siya. It's confidential. Maikling sagot niya kaya't nakangiti ang lalaki na inumpisan siyang kumain ng sample. Pagkatapos sumama siya rito sa lagayan ng mga yon. Nakita niyang ilang samples mula kay Elora. I will take those. Saka ka na magpa-second opinion kapag hindi ka satisfied sa resulta rito. You have all the time in your hands, iho. I have to get the result in no time. Bakit? Do I have to tell you? You can try. Matanda na ako, marami na akong pinagdaraanan because I don't trust that man. Kalmado lang itong nag-aasikaso ng mga samples. Dapat palabasin na siya nito pero hindi. But you trust this lab? Hindi rin. Diretsong sagot niya sa lalaki. You have to. Kung magpapa-DNA ka sa isang laboratorio ka magkakapakuha ng sample. Iho, hindi ang nakolekta ng staff ko mula sa bata. Okay. Ani niya at saka nakibit balikat. Name it, Asher Troy Montenegro. Tumalikod ang lalaki matapos kumuha ng samples sa loob ng lalagyan. May nakasulat yun na pangalan ni Elora kaya't dinampot niya nang walang paalam. Tumalikod na rin siya at naglakad na papaalis. Bit-bit ang ilan sa strands ng buhok na natira sa loob ng envelope. Ano ang akala na matandang to? Wala siyang alam? Alam naman niya kung ilang sample ang kailangan. At sobra para sa 2 ang kinuha na samples ng lalaki kanina. Kaya't umasa rin siya na may 3 lalaki pang darating sa laboratorio pero wala na pala. Mabilis siyang umalis sa parking para pumunta sa ibang laboratory. Dala ang ninakaw na samples. Umiling si Kiana habang nakamasid kay Asher. Pumunta ron ang babae para sadyain si Wolf pero hindi niya na inabutan. Sa halip si Asher ang kanyang nakita. Papaalis at mabilis ang takbo ng sasakyan. Anong ginagawa nun dito? Agad niyang tinawagan ang kapatid dahil malakas ang kutob niyang magpapatest din yon. Ate, si Asher, nandito sa laboratoryong Tito Ray? So,
Kampanteng sagot nito sa kanya. Why are you so bothered? Si Tito Rayon, will you calm down? Nakakahawang pagkanerbiyosa mo. Nawala ito sa linyang bigla. Binabaan siya ni Ava. Hindi siya nakatiis kaya naman buwaba siya para alamin talaga ang nangyayari. Pumasok siya sa loob ng laboratory at hinanap ang matandang may-ari noon. She went to the restricted area. Tito Ray? Alanganing sabi niya nang sumilip siya sa pinto. Tumingin ang lalaki sa kanya. Olive, what brings you here? Pinagmasdan niya saglit ang ginagawa nito. Tito Ray, ano ang ginawa ng lalaking kakalabas ng? Yung magandang lalaki ba? Tanong nito sa kanya. Yes. Nagpapadini test doon sa batang pinakuna na sample kanina. Diyos ko? Bakit daw? Aba ewan ko. Nakausap ko ng ate mo. Ano nangyayari at nagkakagulo kayo? She was ordering me to make a wrong result for this Wolverine. Si Asher bang ama ng bata, Olive? Di siya nakasagot. Ano na ang mangyayari ngayon? Sasabit na siya ng husto. Nagsasariling kilos na si Asher sa mga simpleng paraan. Wala namang problema sa inyo, Tito Ray, hindi ba? Ngumiti ang matanda. Ang intindihin ng ate mo yung isang magdi-DNA. Ang intindihin mo ay alamin ng bagong laboratory para magawan nyo pa ng paraan. Kinuha niya ang samples ng bata at mukhang papunta siya sa ibang lab ngayon. Ano po? Gimbal na tanong ni Olive at nagmamadali ng paalis. Na hindi siya nakapagpaalam sa matanda. Kailangan niyang abutan si Asher para hindi na mapornada pa ang lahat ng plano. Kulang ang salitang nagtititili si Kiana sa loob ng opisina ni Dr. Ignacio. Nakaharap siya ngayon sa isang malaking telebisyon na may mga resulta ng CT scan ni Elora. Totoo po ba, Doc? Naluluhang tanong niya na nakatakip sa bibig. Tumango ang lalaki. Yes. Alam mo, may mga apo rin ako. As much as possible ayoko ng operasyon para sa kanila. Sa kaso ni Elora, gusto ko na munang subukan ng therapy para i-align ito. Per session ito, iha. Mas mahal kaysa braces kasi di natin alam ang itatagal. At kung walang magbago, saka natin siya operahan. Opo. Kahit po ganun din ang halaga basta po hindi na operahan si Bibi. Tuluyan siyang lumuha. Okay. Hayaan na muna natin siyang magpahinga sa injury niya. Then, we will proceed. Kahit na nasa bahay na kayo, pupunta na lamang kayo sa akin. Nakita ko naman, ang inflammation sa likod niya ay humuhupa. It is a good sign. Ang buto naman ng tao nagsiself-heal. Wala naman ako nakikita na biyak o fracture. Maraming cases sa Amerika ang ganito. Minsan 14 years old na sinisimulan ang pag-align. Depende sa damage. Minsan scoliosis lang. I will take care of it. Just trust me. Opo, Doc. Tango niya kaagad. May tiwala po ako sa inyo. Mas gusto ko na po ito kaysa initial suggestion na operahan siya at tagyan ng brace sa likod. Tumango ang lalaki sa kanya. Just continue the medication and in 2 days, makakalabas na kayo. Opo, salamat po. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Ramdam ni Kiana ang pagluwag ng kanyang hininga. Nakangiti siya nung hawakan ng seradura ng pintuan. Pinihit niyon para siya ay lumabas. Naran si Asher at parang kakatok pa lamang, kaya agad siyang napadali at yumakap dito sa batok. Ayi! Aniya tumalon-talon pa kaya natawa ito. Did you win the lottery? Biro nito sa kanya. Mas higit pa. Bulalas naman niya. I guess so. What is it? Tanong nito at nagpahid ng pawis sa noo. Hindi siya ooperahan. Oh Jesus, thank you. Really? Parang di rin makapaniwalang tanong naman ito sa kanya. Sa isang iglap parang nawala ang inis niya rito o anuman. Naniniwala na naman siya kay Asher na wala itong masamang intensyon sa kanila ni Elora mula pa umpisa. Nagkataon lang na frat lord ito. Di naman to isa sa mga bumaboy sa kanya. Really? Talaga? Pwede nang umuwi after 2 days. Masayang sabi pa niya at saka ulit yumakap dito. I am so happy to. Ako maghahatid sa inyo at hindi si Wolf? Oo naman. Hindi ako magpapahatid at mapapalapit sa demonyo. Yun ang tingin niya noon sa mga lalaking iyon at hindi pa rin yun ang tingin niya hanggang ngayon. Wow! A new bed! Bulalas ni Elora na makitang isang bagong higaan sa may sala. Naroon pa sa Nayolo dahil tumulong ang mga yon sa pag-aayos ng bahay sa pag-uwi ni Kiana. Off naman ngayon ang mga yon sa internship dahil nag-asikaso ng requirements para sa graduation. Kiana did not pay attention to it. Ang buong focus lang nito ay nasa loob paglabas ng ospital. Tila nga ba nawala na rito ang kaisipan ng pagtatapos sa pag-aaral.
And as a consideration to her hard situation, Lex still decided to give her the full hour she needed to pass and graduate. Nakita naman daw ni Lex ang potensyal ni Kiana. Yon ang sabi sa kanya ng pinsan niya. Sinabihan siya ni Camilo na asikasuhin na ang records ni Kiana at isinantabi na noon ang personal matters. Oo naman ang naging sagot ng lalaki at yon ang inaasahan niya. You like your new bed? Tanong niya habang karga niya. Opo, kayo po bumili? Ako. Proud niyang sagot para ipagmayabang kay Wolf na parang antok pa. Sumama naman ito pero bakit parang wala naman sa sistema nito ang pagiging ama at hindi ito makaporma dahil hindi niya hinahayaan na makaporma. Bakit dito may higaan? Kiana asked when she entered. Nakipag-usap kasi muna to sa mga kaibigan sa labas na nagmemeryenda. Masikip sa kwarto para di kayo mahirapang gumalaw. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Nakangiti rin niyang binaba si Elora sa higaan. Sabi ng doktor, kapag naumpisa ng therapy nito, mag-uumpisang magbagong pakiramdam nito. Sana nga dahil awang-awa na rin siya sa bata. Mamaya pupuntahan niya ng resulta ng DNA. Ngayon pa lang may hindi na siya mapakali. He feels so nervous about it and at the same time, so excited. Salamat na kauwi na kami. Sus ko! Kiana said while fixing some sort of stuff. Nakakabagot din sa ospital, ano? Sang-ayon naman ni Belen. At ang mahalaga, buhay ang Elora natin, kahit may medyo pinagdadaanan pa. Opo, Lola. Tahimik na lumabas si Asher para makipagkwentuhan sa mga kaibigan ni Kiana. Pero si Wolf ang kanyang nabungaran sa may pintuan, naninigarilyo. What time will you get the result, Wolf? Tanong niya sa lalaki. Maya-maya, papunta na ako? He just nodded. Wala naman akong alam na nagpapadinin na siya sa dalawang laboratorio. Dapat match ang resulta ng dalawa. Parehim niya pinagmamasdan si Wolf. Mabigat ang loob niya rito. Hindi rin niya alam kung bakit. Ganoon naman talaga siya eh. May mga taong magaan ang loob niya. Kay Frederick din, ganito ang kanyang pakiramdam. Pero dahil mahal siya ni Aba noon, binaliwala niya. Gusto na nga niyang maniwala sa kasabihan na first impression last. Makalipas ng ilang sandali, nagpaalam na si Wolf kay Kiana at kay Belen. Nakita niya na talaga ang coldness ng mga mata ng dalaga tuwing kaharap ang lalaki. Natatandaan niya ang sinabi ni Kiana nang nagdaang araw na demonyo ang ama ni Elora. He felt very hurt and he did not know why. Dahil malamang may parte niyang nagsasabi na baka siya talaga ang ama at hindi ang kung sino. Inurasan lang niya si Wolf habang nakikipagkwentuhan sa akin na Ronnie. Pagkatapos, nagdesisyon din siyang magpaalam kay Kiana. Nasa may kwarto ang dalaga, naglalagay ng mga tiniklop na damit. Asher noticed that she really decided to forget the Lord thing she found about him. Thank God! Kahit na siniraan siya ni Ava, mas alam pa rin ito na wala naman talaga siyang mali. He knocked her twice to the slightly open door. Humaba ang leeg ni Kiana at tinangunan siya. Pasok ka! Baka makalimot ako. Biro niya na makita na wala naman si Belen sa paligid. Sira, may itak si Lola. Baka akala mo ha? He just chuckled and sat behind her. Bigla na lang niya itong naisipan na halikan sa balikat dahil siya mismo ang tinablan ng sarili niyang biro. And to his surprise, she did not startle with what he did. Tinignan lamang siya nito sa mukha at pagkatapos parang naiilang na ngumiti. Jesus! Pumayag na ito sa mga dalawan niya. Bakit ngayon lang? Aalis na muna ako? Tumingin ito sa kanya na makahulugan. Napapadalas yata. Asher laughed. Wala akong pinupuntang illegal. I just have to get a result of something. May sakit ka ba? Nagka-clinic ka? Agarang tanong pa nito. Umiling naman siya. I am so fine. Sige, babalik ka pa ba? Kailangan mo rin na magpahinga. Tsaka nga pala Asher, baka po pwedeng humiling ng makakasama ni Elora? Sure, why? Kasi si Lola biglang tinawagan ng kapitbahay namin sa probinsya. Yung walang lupa namin doon ay ipinagdonasyon na ang rights. Isa si Lola sa nakakuha kaya lang ang sulat daw ay dumating. Matatapos na ang pagligid sa munisipyo. Magbabayad lang si Lola ng 50,000 para sa rights. Hulugan pa. Sayang. 100 square meters din daw yun at iiwan na niya naman sa amin ni Bibi. Of course, no need to explain. Gusto mo bang bayaran na natin in full? Umiling siya. Babayaran ko sa trabaho ko. Kahit ba ako ay magbabarko, magpa-part-time muna ako sa iba?
Gusto kong may mabili galing sa pagod ko. Para yun sa anak ko. Tumango siya rito. Okay. Wala siya ni Katiting na pagkontra sa gusto nito dahil alam niyang si Kiana ay determinado sa buhay. Si Yaya na lang. Kailan ba aalis si Lola? Kumuha na raw siya ng ticket kahapon. Mamaya raw 7:00 pa ang alis niya. She replied, folding the shirt on her lap. Okay, isasama ko na si Yaya mamaya. You don't have to worry. She is an expert. She was the one taking care of me because mom died early. Kwento naman niya rito. Thank you. Sa lahat? Nakangiting sabi ni Kiana. Kailangan ko rin kasing humabol para sa pag-asikaso ng graduation plus ang moving up ni baby. No worries. Agad niyang sabit saka ito hinalikan ulit. Sa balikat. Lalabas na ako. Babe, baka ako makalimot talaga Ang init na dito. Baliw ka talaga. Natatawa nitong sabi pero pumunta na siya sa pintuan. I'll be back later. Sige, ingat ka. Thank you. Call me if you need handsome company. Natawa ito sa sinabi niya at saka nilingon na lamang na nakangiti. Isa yon sa pinakamatamis ng ngiti na nakita niya mula kay Kiana. At nasisiyahan siya na nakikita yon parati. Sumunod lumapit siya kay Elora na naglalaro sa higaan na binili niya. Nagpaalam lamang siya saglit sa bata tapos ay lumabas na ng bahay. He went to the laboratory. Inuna niyang laboratory na ninakawan niya ng samples. Wala na si Wolf nang siya'y bumaba ng kanyang sasakyan. Tumuloy siya sa pagpasok at nakita kagad ang personnel.